Magandang gabi sa inyong lahat. Naririto na naman ako, ang guro sa umaga at mamshi naman sa gabi. Kahapon ay pinag-usapan natin ang mga tips at advices kung paano ba ang tamang pagdidisiplina sa ating mga anak upang magkaroon sila ng study habit. So ngayon naman ay ating pag-usapan kung ano ang wastong paraan o tamang paraan para ma-guide natin ang ating mga anak kung paano sila magkakaroon ng magandang penmanship. So watch this. Karamihan sa mga bata ngayon ay nahihirapan silang magsulat ng mga ayos sapagkat mali ang paraan ng pagkakahawak nila ng lapis. Tingnan ang videong ito na aking ipinapakita. So ipinapakita dito ang wastong paghawak ng lapis at kung ano ba ang mga step na dapat nating ituro sa ating mga anak. Dahil sila ay nagsisimula pa lamang, so dapat muna nating ituro sa kanila ay ang straight line. Gumamit tayo ng papel na may kulay, asul, pula at saka asul. So ituro natin sa ating mga anak na ang wastong pagguhit ay magsisimula sa guhit na asul hanggang sa guhit na asul. Mahalagang matutunan ng ating mga anak na ang pagsusulat ay dapat magkaroon ng distansya at hindi dikit-dikit. At siguraduhin din natin sa ating mga anak na malinis ang kanilang pagkakagawa. Kung hindi pa masyadong marunong magsulat ng diretso ang mga bata, maaari tayong gumawa ng pattern o tuldok-tuldok sa papel. Ang paggawa ng tuldok-tuldok o pattern sa papel ay nakatutulong sa ating mga anak upang maging straight at meron silang gayahan upang maging tuwid ang kanilang pagsulat. Ito ay isang paraan upang masanay ang ating mga anak ng wasto at tuwid na pagsulat sa papel. So tingnan ang nasa video. Mga mamshi, siguraduhin ninyo na visible ang pattern na inyong pagkakagawa. At pagkatapos, ay dahan-dahan itong ipagawa sa kanila hanggang sa sila ay makatapos. Siguraduhin na ang pagtuturo ay laging isaisip na sa pagsusulat ay magsisimula sa kulay asul hanggang asul at hindi dapat lalampas sa guhit katulad ng ipinapakita sa video. Matapos nilang matutunan kung paano ang paggawa ng straight line, ngayon naman ay turuan naman natin silang gumawa ng patagilid na pagguhit o tinatawag nating slant line. Mahalagang matutunan nila ang paggawa ng ganitong style ng pagsusulat sapagkat itong slant na ito na guhit ay ginagamit sa ibang mga letter ng alphabet katulad ng letrang A at iba pa. So siguraduhin ninyo na kung ang mga bata ay hindi pa sanay gumawa ng ganito, ay dapat gumawa kayo ng mga pattern katulad ng ipinapakita sa larawan na tuldok-tuldok upang ang mga bata ay hindi sila mahirapan. Pagkatapos ang unang activity, ay atin ding ipagawa ang style na ito. Ito ay ang patagilid sa harap na nakaharap sa kaliwa. So sabi ko nga kanina, mahalagang matutunan ito ng mga bata sapagkat ito ay gagamitin nila sa pagsusulat ng mga letter ng alphabet katulad ng letrang A at iba pa. So nararapat na masanay ang mga bata na gumawa ng iba't ibang mga linya bago natin sila turuan ng mga letra. Ang ganitong pagsasanay din sa mga bata na pagsusulat ng mga linya ay nakatutulong din upang maging firm ang kamay ng mga bata upang maging madali sa kanila ang pagsusulat lalo na kapag marami na ang ipinapakopya sa school. So dito ay madidevelop ang kahandaan ng mga bata sa wastong pagsulat. Matapos silang matutunan ang nakatagilid na linya sa kanan at sa kaliwa, ay atin namang ituro ang pabilog na linya. Sa pagsulat ng bilog na linya ay dapat mag-uumpisa sa kulay asul sa itaas, pababa. Siguraduhin na hindi iaangat ng bata ang kanilang lapis at ito ay dapat dire-diretso lang hanggang maibalik nila ang guhit sa itaas. Siguraduhin din natin sa ating mga anak na hindi lalampas sa linya o sa pattern ang kanilang pagsulat para lalo silang masanay. Ang kagandahan ng papel na may guhit na asul, pula at asul ay nagsisilbing pattern sa mga bata upang hindi sila magkamali. Matapos nating maituro ang malalaking bilog, gawin naman natin ay ang maliliit na circle
na ito ay mag-uumpisa sa kulay pula hanggang asul. Gumawa din tayo ng pattern upang ang mga bata ay hindi mahirapan kapag sila ay mga baguhan pa lang sa pagsusulat. Kung nasanay ng maayos sa mga bata, ay hindi na sila mahihirapan pa pagdating sa grade 1. Muli, maraming salamat sa iyong panonood at kung naibigan mo ang bidyong ito, pwede mong i-share sa ating kapwa mga kananay upang sila man din ay may matutunan din sa ating video ngayong gabi. So kung ikaw ay hindi pa nakafollow sa aking profile, click the button like and put a comments on the comment section of this video and follow me. Thank you and good evening.